Hebrews chapter 3 verse 15. Hebrews chapter 3, and we will be reading verse 15 only. King James Version, ready? Begin. While it is said, "Today, if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation." Okay? While it is said, "Today, if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation." Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Tanong po mga kapatid, how many times in our lives, have we heard the voice of God? Of course, not yung literal na narinig mo. Rolando. Hindi ganun. Yun. Ganun. Ilang ulit na or ilang beses na kayang nangusap ang Panginoong Diyos sa atin, sa puso natin, sa buhay natin, na meron siyang gustong sabihin. Ilang beses mo nang narinig yung tinig ng Diyos, no, na bumubulong sa'yo. Anak, this is what you should do. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Sa NIV po yan, sa New International Version. Alam niyo po ba mga kapatid, na itong verse na to, nabanggit na rin yan sa Old Testament. Okay? Please check your Bible in the book of Psalms. Okay, Psalm chapter 95. Okay, Psalm chapter 95. Psalm chapter 95, verse 7 and verse 8. Psalm 95:7, "For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand." Ano po yung sumunod? "Today, if ye will hear His voice, harden not your heart as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness." Okay? Nakita po natin, no? Itong verse po na ito, itong talata po na ito, it's a part of a warning passage, no, na makikita po natin dito sa Hebrews. Okay? So if we're gonna read from Hebrews chapter 3, okay, verse 12 down to verse 19, or even from verse 7 pa lang, no, down to verse 19. Itong passage po na to, it's a warning passage, no? It's a passage that warns us against rebellion, against resistance to God. Okay? This passage warns Christians, okay, against unbelief and disobedience. Using what? Using the Israelites' wilderness wanderings as an example. Okay? Itong passage po na ito, nagbigay po sa atin ng babala laban sa rebellion, laban sa resistance, laban sa unbelief, disobedience. Okay? And ano po yung ginamit dito na halimbawa? Yung halimbawa po ng mga Israelita noon. Okay?
in the Old Testament times. Most particularly in the time of Moses. Okay? Do you remember when Moses led the Israelites out of Egypt and out of the hands of Pharaoh? Diba yung Pharaon that time? Kasi diba na naging alipin yung Israel, yung mga Israelita, yung mga Jews ng mga sino? Egyptians, diba? Naging alipin sila ng Ehipto. Okay? For so a long time. Okay? And then, here came Moses. Okay? Siya yung ginamit ng Panginoon para mapalaya itong mga Israelita na ito. Okay? And then, napunta sila sa wilderness, ganon, makikita natin yung katigasan ng ulo nila. Okay? Yun po yung ginamit na halimbawa dito bilang babala sa atin. Okay? Tignan po natin yung key points or key words. Okay? Key words sa verse na ito. Ayun po. While it is said, okay? While it is said, sabi, kasi nga, nasulat na rin noon, di ba? I mean, nasulat na. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, sabi sa Tagalog or sa Filipino kanina. Okay? Today. Oh, today. Yung word dyan na today. Okay? It emphasizes the urgency and present opportunity to respond to God. Okay? The gift of the present time for us to respond to God, to the voice of God, to the calling of God, to the message of God. Today, it did not say tomorrow or in the next years, in the next months, na kung marinig mo yung boses ng Diyos, harden not your heart. It says today, this day, and today for us means now. Okay? Kung marinig natin ang boses, ang tinig ng Diyos ngayon, sa ngayon. Okay? Ano yung sumunod? If ye will hear His voice. Today, if ye will hear His voice. This part or this fragment refers to listening to God's message and instructions. If ye will hear His voice. Okay? Kung maririnig mo ang tinig o ang boses ng Diyos. But, question, paano natin mapapakinggan or paano tayo makakapakinig ng salita ng Diyos? Okay? Kung hindi tayo pumupunta sa bahay-sambahan. Okay? God uses certain or several instruments, ways, no, para ating mapakinggan kung ano yung gusto niyang sabihin. Yung boses niya, yung tinig niya sa mga buhay natin, sa mga puso natin. And one, or first, God speaks through His servants. Diba? God speaks through His servants. Every time may tatayo dito sa harap, okay? O si Pastor man yan, si Ma'am Pen, o si Tito Jovi, ako, or mga Sunday School teachers natin, Sister Shan, or kahit sino pa, natatayo dito sa harap. O, pwedeng mag-testify siya sa goodness ni Lord. O, God is speaking through them. There is a message of God that comes from them. Okay? I mean like, yung mensahe na yun, nanggaling yun sa Diyos. Okay? Kasi hindi naman kami tatayo lang dito sa harap, no? Na gamit lang yung sarili naming karunungan or gamit lang yung sarili naming kaalaman. Diba? Baka kami, magkandamali-mali yung matinuturo namin or sinasabi namin dito sa harap. Diba? Of course, first and foremost, before kami tumayo dito, okay? Before kami tumayo dito, long time, nag-prepare kami. Okay? Si God, nag-impress na po yan sa amin ng message. Okay? And nag-prepare po kami. Hindi po yan nawawala. Na every time we preach here, every time we stand here in front, di ba?
every time we share, we ask for God's guidance. Okay? Yung prayer namin, Lord, ano po ba yung mensahe na nais mong iparating namin sa mga tao mo, sa mga anak mo? Okay? Kung minsan, kung hindi pa ako makapag-isip or what, yun talaga yung prayer. Lord, please impress to me. Lord, please impress to me the message you want me to share to your people. Kasi ang hirap. Okay? Hindi biro po yung tumayo dito sa harap. And, for instance, natamaan ka. Yung laging ang sinasabi ni Pastor, I do not know, we do not know your personal lives. Diba? Hindi po namin alam yung personal na buhay ng bawat isa sa inyo, yung mga pinagdadaanan nyo, how is your spiritual walk. Okay? So, hindi kami nagpapatama. Okay? We're not placed here, hindi kami nilagay dito para magpatama sa inyo. Okay? Kung natamaan ka, okay, it's the working of the Holy Spirit, praise God. Diba? Dahil kumikilos ang Diyos sa iyo, kumikilos ang Diyos, Espiritu Santo sa buhay mo. Okay? And there will just be times na maluluha na lang tayo. Okay? I remember yung one preaching ni Pastor, Breaking the Alabaster Jar? Ganun po ba yung title, Pastor? Breaking your Alabaster Jar. Diba? Breaking the Alabaster Jar. Sa reflection na part, naalala niyo yung illustration na ginamit ni Pastor? Yung Mountain Dew. Sayang yun. Diba? Kung sting pa yun, mas sayang yun. Diba? Yung pabango na binuhos, diba? Something valuable pero binuhos mo sa paa, sa ulo ng Panginoong Jesus just to show how deep your devotion, how deep your love for Him is. Oh? And pagdating sa point na yun, sa time na yun, yung reflection na yun, all of us, di ba, nakapikit tayo that time. And binuhos ni Pastor yung Mountain Dew. Sayang. Masarap sanang inumin, ganun. Lalo na pag malamig, nag-yelo, nag-a-ice, pero binuhos mo. Sabi ni Pastor, ikaw kapatid, saan mo ba binubuhos yung time mo? Saan mo ba binubuhas yung oras mo? Maybe hindi alam ng marami. Hindi nakita ng marami siya kung nasa harap ako. For that time, I burst out in tears. Kasi meron akong something sa time na yan. May dumating, and talagang pinag-pray ko naman. Pinag-pray ko kung, Lord, if this is your will, be it. Lord, ayaw kong malayo sa'yo. Lord, ayaw kong maglaylo. Lord, ayaw kong malayo. Ayaw kong makatigil ako sa paglilingkod sa pagsunod sa'yo. Lord, kung ito man yung maging dahilan para mapalayo ako sa'yo or matigil ako sa paglilingkod, please block the way. Please block the opportunity. Meron akong ganun na sinabi kay Lord na prayer. Diba? And that time na-realize ko. Kasi Saturdays, hindi na ako nakaka-involve sa children ministry. May mga Sunday afternoon, hindi ako nakakasama. Kasi may work. May time pa, yung sa sinabi ni Pastor, saan mo binubuhos yung oras mo, your time, your talents, your treasures? May gift ka sa pagtuturo, lalo na dun. Nagtuturo ako doon ng mga bata, nagme-mentor, nagtututor, ganun. Ginagamit ko yung talent ko sa part na yun, pero yung talent ko na yun, kung may talent ako doon or kung may gift ako doon, hindi ko man lang ba magamit para sa children ministry, para sa gawain ni Lord. That's why umiyak ako. I burst out in tears. Kasi talagang tinamaan ako ng salita ng Diyos that time. Can I not break this alabaster jar? Nag-doubt pa ako kasi pinag-pray ko naman.
Is this really your will, Lord? Will mo ba, kalooban mo ba para sa akin talaga itong trabaho na to? Or is it not? One time na nag-usap kami ni Pastor, I don't know, Sunday evening yata yun. Talagang nag-share ako kasi hindi ko na kaya ang bigat ng nararamdaman ko that time, and ayun. And yung isa sa mga nagbukas ng isipan ko, yung talagang naging eye-opener, is it God's will? Galing ba talaga sa Kanya yan dahil natanggap mo, hindi na black? Is it really from Him? Is it God's will or is it just permissive will? Okay. Ang laki nung naging impact nung Word of God sa akin that time. Okay? Ang laki nung naging impact nun sa akin. Okay? So every time merong magsasalita dito sa harap, please, sana maging bukas po tayo. Sana maging open po tayo. Sana maging responsive po tayo. Okay? Kasi merong gustong sabihin si Lord sa bawat isa sa atin. Okay? Maybe iba-iba yung working. Iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. Iba-iba yung application sa mga buhay natin. Pero tignan lang po natin. Diba? If you will hear His voice, diba? Listening to God's message and instructions. God speaks through His servants. Ayun po. Una. Okay? And wag po kayong magtampo ha, kung let's say medyo na-offend kayo, medyo nasaktan kayo or what, sa preaching, natamaan kayo. Oh, alam ko naman, hindi naman siguro kayo nagtatampo sa amin or sa mga nandito. Diba? Hindi naman siguro sumasama yung loob ninyo. Now, we understand that it's the working of God, the Holy Spirit in our lives. Diba? God speaks through His Word. Diba? God speaks through His Word. Okay? Kinakausap din po tayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita. Diba? O yung binabahagi namin dito, we use the Word of God. O sa atin pong daily Christian walk, God speaks through His Word. Hinahayaan po ba natin ang Diyos na kausapin tayo? Okay? Sa pamamagitan ng ating pong pagbabasa, pag-aaral ng Kanya pong mga salita, or sa pakikinig kung may audio Bible. God speaks through His Word. Okay? At sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali na nagbabasa tayo and God sends a message to us, naranasan nyo na ba na may time na parang kung hindi mo gusto tong topic na to, parang natatamaan ka, parang mag-skip ka sa ibang chapter, mag-skip ka sa ibang book? Kasi may time noon sa akin ganun. Diba? Parang natatamaan ako dito na lang muna ako sa ibang book na to. May ganun talaga na time sa akin. Diba? Pero parang mali. Hindi maganda yung ganun. Kasi parang pinigilan ko yung working ni God kung ginawa ko yun. Diba? Kasi sa passage na yun, sa salita ng Panginoon na yun, diba? Meron siyang gustong sabihin, meron siyang gustong iparating sa akin, pero nag-skip ako. Alam ko na matatamaan ako. Okay? Now tayo, dapat po maging open po tayo. Kung merong gustong sabihin si Lord sa'yo, sa passage na yan, sa chapter na yan, be open. Okay? Open your heart. Okay? God speaks through His Word. God speaks through our circumstances. Mga nangyayari sa buhay natin. Diba? Yung mga nangyayari po sa buhay natin, baka may message si Lord dyan. Okay? Kaya, kailangan po natin mag-reflect. Diba? God even speaks through challenges and trials sa mga buhay natin. Nahihirapan ka, may pinagdadaanan ka, sinusubok ka. Open your heart, open your ears, maybe God is telling you something. No? If you will hear His voice, okay, refers to listening to God's message and instructions. And God uses several ways or instruments para makapakinig tayo, no? Or marinig natin yung Kanyang boses.
Diba? Harden not your hearts. Yung next doon, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Okay, harden not your hearts. It's a warning against rebellion or resistance to God. Kasi may times na kinukorek tayo, nire-rebuke tayo, ganun. Okay? Pero ayaw natin makinig. Minsan may katigasan yung mga ulo natin, may katigasan yung puso natin na harap-harapan na nga, mali na nga tayo, di ba? Ayaw pa rin nating magpa-correct. We resist rebukes, di ba? We refuse to obey. We refuse to listen to the word of God. Sabi, Lord, anak, ito yung gusto kong gawin mo, ito yung tama, ito yung dapat, ito yung kalooban ko para sa'yo. No, Lord, ito yung gusto ko, ito yung plano ko. Okay? Bata pa lang ako, ito na yung pangarap ko. Ang tagal kong pinag-isipan to, ang tagal kong plinano to, planchado. Minsan, sa buhay natin, pag nakaset na yung mga bagay na mangyayari sa buhay natin, pag alam na natin, may plano na tayo, parang ang hirap na para sa atin na guluhin pa yun. Parang inhirap na sa atin na i-give up pa kung alam natin hindi naman pala yun yung kalooban ni Lord. Di ba? Harden not your hearts. Okay? Yung next po dyan, as in the provocation. As in the provocation. Ito po, this is an illusion to the Israelites. Kung babasahin po natin, sabi ko kanina, yung passage na yan, sa from Hebrews 3:12 to 19, it's a warning passage. Diba? And ginamit po dyan na halimbawa yung mga Israelites. Okay? It's an allusion. Okay? Allusion to the Israelites' disobedience in the wilderness. Nakita natin yan, no? Sa Psalm 95:7 to 8. Okay? Oh. Ano ba kasi yung sabi sa 16? For some, when they had heard, did provoke. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Okay? But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Oh, maliwanag po yung mga Israelita, yung mga yan. Diba? Ilang years ba yung mga Israelites na nag-wander doon sa wilderness? Or doon sa desierto? 40 years, diba? 40 years. Sila yung sinasabi doon. Diba? Doon pa nga sa verse 16. Not all that came out of Egypt by Moses. O diba? Sila lang naman yung pinalaya mula sa Ehipto, diba? Ni Moses. Through God, by Moses. Diba? Moses led the Israelites out of Egypt, out of the hands of Pharaoh. Diba? Anong ginawa ni Lord? Habang sila ay nasa disyerto, habang sila ay nasa wilderness, God provided food and water for them in the wilderness. God's presence and protection was with them all throughout. Diba? Naalala nyo yung pillar of fire, yung pillar of clouds, diba? Nagbabantay yun sa kanila. Time to time. Diba? Yung pillar of clouds, yun yung naging guide nila sa daytime. Diba? And yung pillar of fire naman, yun yung nagsilbing tanglaw nila, yun yung nagsisimbolize ng presence ni God, protection ni God sa kanila tuwing gabi, sa night time. Diba? O, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ito parang review lang sa naging mga experiences nila, ha? O, nagpadala si Lord ng mga plagues, mga salot. O, ano nga yung unang plague na pinadala? Okay, the Nile River turned into blood. Okay? Or yung water mismo, lahat ng tubig nila doon, naging kulay dugo. Diba? Yung ilog Nilo naging kulay dugo. O, ano pa ba yung mga plagues?
O, mga frogs. Diba? Frogs, locusts, diba? Boils. O ano pa? O, disease of the livestock. Diba? O, sa anong paraan pa na ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan? Naalala nyo yung nung di ba, pinalaya na sila dahil sa 10th, sa last na plague. O, pinalaya sila, pinaalis sila, tapos nagbago yung isip ng paraon, hinabol ngayon sila. Diba? Hinabol sila, wala silang matakbuhan, disyerto, ganun. Yung sa harap nila, Red Sea, diba? Yung harap nila, dagat na. Diba? And paano sila nakalagpas doon? Paano sila nakatakas doon? Moses, diba? Sa kapangyarihan ng Diyos, ginamit si Moses. Moses divided the waters. Diba? God made a way for them when there seemed to be no way. Diba? Sa kanta nga natin, God will make a way when there seems to be no way. Diba? Yung akala nila, wala na silang mapupuntahan, sa likod nila, andyan na humahabol yung mga Egyptians. Hey, but God made a way for them. Na hindi nila inakala na mahati yung tubig, no? Ganon. And there will be a dry sand or dry place in there. Doon sila lalakad. Doon sila ngayon patatakasin. How powerful, how omnipotent, and how sovereign God is. Diba? The Israelites have experienced God's grace and goodness. Okay? Naranasan po ng mga Israelita, ng mga Jews na to, yung grasya at kabutihan ng Diyos. Yes? The Israelites have experienced God's grace and goodness. His power was evident in their lives. Okay? Ilang beses, sa ilang mga sirkumstansya, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Yet, they still turned their hearts away from God. Okay? Na-experience nila yung habag, yung kabutihan ng Diyos sa mga buhay nila. Nakita nila kung paano kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila, pero sila, ang tigas. Nagmatigas pa rin. They refused to believe God. They refused to obey God. They refused to listen to God. Di ba that time, God speaks through Moses sa kanila? Yung mensahe ng Diyos, pinapadala through kay Moses. Di ba? Pero ayaw makinig nitong mga Israelita. Di ba? Naalala nyo, may time pa nga, dumating pa nga sa punto na si Moses, di ba, umakyat siya? Tapos anong ginawa nung mga ingrato, nung mga ungrateful na mga Israelites na ito? Di ba? Hindi makapaghintay. Ano nang mangyayari? Anong ginawa nila? Gumawa sila ng di ba? Golden calf, gintong baka. Ito yung nagligtas sa atin, ito yung nagpalaya sa atin mula sa kamay ng mga Ehipto. Di ba? Kunting oras lang, hindi makapaghintay. Pinagpalit agad si Lord. But they refused to believe God. They refused to obey God and to listen to God. Ito yung gawin nyo. Ayaw nila. Ano ngayon yung caution sa atin na Christians? Okay? Remain receptive to God's voice and guidance. Remain receptive to God's voice and guidance. Receptive po ha, hindi unreceptive. Remain receptive to God's voice and guidance. Receptive, parang open-minded, responsive, ganun. If ye hear His voice, harden not your hearts. If the topic is about pride, you need to lower pride. God is speaking to you, babaan mo yung pride mo. Kung pwede, mawala yung pride yan sa puso mo, then harden not your heart. Diba? Kung ang topic, kung yung pinapangaral ng
preacher sa harap is about forgiveness, di ba? Na pinatawad tayo ng Diyos, lahat ng kasalanan natin, malaki, maliit, dapat din tayong magpatawad. O tayo ngayon, parang andun pa, meron pang bitterness, meron pang resentment sa atin, ang bigat ng nagawa niya sa akin. Hindi ko makalimutan. Ang tagal na nun. Ay, hindi ko makalimutan, hindi ko mabitaw-bitawan. Harden not your heart. Ba? Kinakausap ka ng Diyos para magpatawad. Diba? To forgive. Oh. Kung yung message is about tithing, giving back your tithes to God, open your heart. Harden not your heart. Huwag mong patigasin yung puso mo, kapatid. Diba? Na yung tithe na yan, yung tinuturo sa atin, that 10% belongs to God, hindi yan sa atin, ibabalik natin yan kay Lord. Huwag tayong magmatigas na, Lord, kailangan ko. Lord, wala na akong mahugot. Kung bibigay ko pa to sa'yo, paano na ako? Kapatid, where is your faith? Where is our faith in that time? Have you not read Philippians 4:19? Are you not claiming that promise? That God is our Jehovah Jireh? That He will provide all of our needs. Needs, not wants. Diba? Na nagmamatigas tayo, Lord, kailangan ko eh. Lord, short talaga ako. Diba? Remain receptive to God's voice and guidance. Yung bukas puso po tayo, no? And hindi po tayo nagbibingi-bingihan. Na tinuturuan tayo, tapos kunwari, wala tayong naririnig, ayaw makinig, worse, di ba? Kasi ayaw natin yung sinasabi, ayaw natin yung turo, ayaw natin yung teaching. Di ba? Mga tao ngayon, sa panahon ngayon, even some Christians, not to generalize, ha? Pero yung gusto nila yung masarap lang sa pandinig. Anong gusto nyo? Na lahat ng preacher dito mag-sugarcoat para lang masiyahan kayo? We're not preaching here to please you. We're not preaching here para masarapan yung matenga nyo. We are preaching here to please God and to preach what God wants to say. Hindi yung gusto nyo, hindi yung kung ano ang gusto nyong marinig. Diba? Avoid hardness and unbelief. Avoid hardness and unbelief. Okay? Huwag po tayong magmatigas. Okay? Avoid hardness and unbelief. Naalala nyo si Pharaoh? Kailan lang ba siya bumigay? Kailan lang ba siya sumuko sa Diyos? Nung nangyari or nung dumating yung last plague. Yung huling salot. Ano ba yun? Yung last plague na yun. The death of the firstborn. Diba? Na lahat ng panganay sa lugar na yun, namatay. Diba? Except of course sa sa panganay ng mga Israelites, diba? Kasi the angel of death lumampas lang sa kanila kasi merong tanda doon sa mga door, sa mga bahay nila. Diba? Kaya meron din silang Passover. Diba? Yung Feast of the Passover. Diba? The death of the firstborn, including yung panganay, yung firstborn ng Faraon, ng Pharaoh. Tayo po mga kapatid, hihintayin pa ba natin na mangyari yung ganung kagrabe, yung ganung kabigat na plague sa buhay natin bago tayo makikinig sa Kanya? Bago tayo mag-surrender sa Kanya? Ano ba yung pinapahalagahan natin sa ngayon?
pwedeng ano o sino. Ano ba yung binibigyan natin ng lubos na halaga sa ngayon? Sino ba sa atin yung pinakamahalaga sa ngayon? O dyan na lang lagi yung oras mo, dyan ka na lang nakatutok, sa kanya ka na lang lagi. Yung time mo, nasa kanya na lang lagi, ganun. O, sa kanya ha, hindi kanya. O, what if kunin ni Lord? Ano? Iiyak na lang tayo. Diba? Magsisisi na lang tayo. Kasi hindi tayo nakinig. Nagmatigas tayo. Hinintay pa natin na umabot tayo sa puntong iyon bago tayo sumuko. Don't wait until God will break you. Please. Don't wait until God will break us. Kasali ako. Huwag po nating hintayin na basagin pa tayo ng Diyos. Don't wait God to crush our hard-headed beings. Don't wait God to crush our stony hearts. Huwag na nating hintayin na dumating pa yung punto na mabasag na yung mabato nating mga puso. Bago tayo sumuko, bago tayo makinig sa Kanya. Diba? Kasi when that happens, whenever that happens, yung pinakamasakit na talaga na nangyari na sa atin, diba? Huwag nating hintayin na basagin po tayo ng Diyos. Kasi talagang manlalambot ka. Manlalambot tayo, I tell you. Baka nga madurog pa tayo. Baka hindi natin kayanin. Diba? Gaano tayo katigas? How hard is our heart? Okay? But you know what? Every time God breaks us, kung naranasan na natin yan, every time God breaks us, what's the end point? At the end of the line, we find ourselves coming back to God. Sa Kanya pa rin naman tayo lumalapit. Diba? Umiiyak. Kasi talagang durog. Talagang nasaktan tayo. Grabe yung sakit. Sumusuko tayo sa Diyos. Nasasaktan tayo. Diba? Pero yung tanong, have we had experienced those ones kung una pa lang nakinig na tayo? Have we had experienced those sufferings? Those cups of pain, kung una pa lang sumunod na tayo? Nagmamatigas po kasi tayo minsan. Ayaw po nating makinig. Diba? May mga revelation si God sa buhay natin. Pag nag-aaral tayo ng salita niya, or kung may mga pangyayari sa buhay natin, naririnig natin yung boses ng Diyos. Anak, balik ka na. Anak, lumapit ka. Pero tayo minsan ma-pride. Diba? Pero ang maganda, okay, God will still offer help. God will still offer help. Okay? God still extends His helping hand even if we have broken His heart too. Diba? Nasasaktan na tayo ngayon, nadudurog na tayo. God has broken us. O binasag ng Diyos yung matigas nating puso, yung pagmamatigas natin. Nasaktan tayo. Pero yung maganda dun, tutulungan pa rin tayo ng Diyos kahit nasaktan din natin siya. Dahil hindi tayo nakinig, dahil hindi tayo sumuko sa Kanya, dahil hindi tayo sumunod sa Kanya, diba? Even if we have grieved the Holy Spirit inside, kahit na nasaktan natin yung kalooban, yung damdamin ng Espiritu Santo, diba? He will still help us. Okay? And praise God for His grace. Diba?
Even if we are undeserving, at times, tinutulungan tayo. Okay? And yung mga Israelites nga at that time, di ba, yung generation nila, hindi na sila nakarating sa lupang ipinangako. You remember? O hindi na po sila nakarating sa promised land. Tignan nyo yung 17 to 19. Basahin ko po sa AC English. God was angry with those people for 40 years. They did what was wrong, so they died in that dry, sandy place. God also spoke this serious promise, 18. I prepared a place for them to rest, but they will never arrive at the place that I prepared for them. He was speaking about whom? Those people who refused to obey Him. So we can see this. They could not go there because they refused to believe God. Okay? Oh. Yung nakarating na po sa promised land, yung mga next generation na sa kanila, hindi na po sila nakaabot doon. Di ba? Namatay na. Okay? Oh. Hindi na nila nalasap yung promised land, kung gaano kaganda, kabuti yung promised land na yon. And maybe, mga kapatid, let's try to reflect. Subukan po natin na magnilay. No? Baka ganito rin tayo. Okay? Baka ganito rin tayo. No? Na there is a blessing out there that is waiting for us. Okay? There are wonderful things out there that await us. May magagandang mga bagay na inihanda yung Diyos sa atin, naghihintay pa po sa atin, but God withholds. Okay? Hindi na natin minsan natatanggap. Okay? Hindi na natin minsan nalalasap, nararanasan. Why? Just because hindi tayo nakikinig. Dahil hindi tayo sumusunod. Okay? Na sana yung blessing na yun, yung pagpapala na yun, yung biyaya na yun, natanggap sana natin, ngunit dahil sa katigasan natin, wala. Di ba? Maybe dahil iba yung gusto natin. Okay? Meron tayong ibang gusto, meron tayong ibang plano. Permissive will and not God's will yung pinapairal po natin. Diba? Learn from past mistakes. Learn from past mistakes. Matuto po sana tayo sa pagkakamali din ng mga Israelita. No? And even from our personal lives. Let us break the cycle of confession and sinning continuously going round. Let's break the cycle of confession and sinning continuously going round. Diba? Yung napag-aralan natin noon na yung cycle o confession, we confess. Inaamin natin, nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad, ganun. Oh. Kinalikdan natin. O, pinatawad tayo ng Diyos. Tapos babalik lang din ulit sa pagkakasala. Okay, let's learn from our past mistakes. Let's break the cycle of confession and sinning continuously going round. Okay? And respond faithfully to God's present leading. Be sensitive. Okay? Respond faithfully to God's present leading. Be sensitive. And what we need to do is to trust in God's goodness and sovereignty. Ibabalik ko po ulit yung tanong. Do you hear God's voice? How often do you hear God's voice? Meron bang sinasabi si Lord sa'yo?
Sinasabihan ka ba niya na, nak, ito yung gawin mo. Ito yung kalooban ko. Ganyan. Do you hear God's voice calling you to serve Him? Do you hear God's voice calling you to worship Him? Do you hear God's voice calling you to follow Him? Naririnig mo ba, kapatid, yung boses ng Diyos na come and follow me? Deny yourself. Not serve me. Please close your eyes, mga kapatid, for our reflection this morning. The message is very clear. Today, if ye will hear His voice, harden not your heart. Kung marinig po natin yung boses ng Diyos, yung tinig ng Diyos na bumubulong sa atin sa mga oras na ito, huwag po tayong magmatigas, kapatid. Huwag nating patigasin yung mga puso natin na ayaw nating makinig, ayaw nating sumunod, ayaw nating sumuko. If God is working, if God, the Holy Spirit, is convicting you right now, please be open. Please be responsive. Sabi ni Lord, anak, babalik na ako. My son, my daughter, I'm coming back. Maglingkod ka na. Kumusta yung paglilingkod mo? If God's voice tells you now to serve Him, now that you still have the time, now that God is still giving you the privilege, the opportunity na makapaglingkod sa Kanya, will you respond to His voice? Will you answer His call? Saan ba tayo nagiging abala? Yung oras natin nasaan ba? When you hear God's voice today saying, anak, sumunod ka sa akin. Anak, follow me. Be my disciple. Will you respond to that call? Will you listen to His voice at susunod ka sa Kanya despite all the hardships, the sufferings, the trials, na kahit gaano man kahirap, may times pasuko na tayo, may times nang hihina na talaga tayo, may times hindi na natin alam yung gagawin natin, may times parang ayaw natin magpatuloy sa Christian walk natin. Pero naalala mo ba yung commitment na ginawa mo when you followed Him through water baptism? Kung sinasabi ni Lord ngayon sa iyo, yung tinig niya, yung boses niya, sinasabi sa iyo, anak, miss na kita. Kausapin mo naman ako. How is your prayer life, kapatid? Kinakausap mo pa ba sa Diyos bawat araw sa buhay mo? O wala ka ng oras sa Kanya kasi mas marami kang oras sa trabaho mo? Yung oras mo, ginugugol mo na lahat sa pamilya mo, pag-aaral mo. Napagising mo sa umaga, ginising ka ng Diyos, binigyan ka ng bagong pagkakataon, bagong buhay, hindi mo magawang magsakripisyo kahit isang oras lang, kahit ilang minuto lang para sa Kanya. If you hear God's voice today saying, anak, miss na kita, anong gagawin mo? Kausapin mo naman ako. Hayaan mo namang kausapin kita.
speaks to us through His Word. How is your Bible reading? How is your Bible meditation, kapatid? Kumusta ang pag-ibig? Kumusta ang pagmamahal mo? What if God will ask you this time, Nak, am I still your first love? Anak, ako pa ba? Ako pa ba yung first place dyan sa puso mo? O baka ninakaw na ng iba? Anak, bakit pinagpapalit mo ako? Anak, bakit hindi mo magawang isuko yan? Anak, bakit mas pinipili mo yan kaysa sa akin? Anak, bakit mas nagpapagamit ka dyan kaysa paglingkuran ako? Anak, bakit ba ang tikas mo? Mga kapatid, meron ba tayong pinagmamalaki sa Diyos? May pagmamalaki pa ba tayo sa ating mga puso? Ano ba yung nasa sa atin? Lahat ng meron tayo galing sa Kanya, galing kay Lord. Binigyan ka ng trabaho. That's a ministry. Kung sinasabihan ka ni Lord, anak, hindi yan ang gusto ko, may iba akong plano. If God is revealing His will to you, if God's voice is revealing something to you, how would you respond? Lord, ito yung gusto ko Lord, hindi ko kayang isuko to. I cannot give this one up. Hindi ko kayang isurrender to kasi matagal ko nang gusto to, Lord. Matagal ko nang plinano to. But what if God says to you, Nak, hindi yan yung gusto ko. Nak, hindi yan yung will ko. What if God is saying to you, young people, anak, hindi siya ang para sa iyo. Hindi yan Kristiyano. How would you respond? Lord, gusto ko talaga siya Lord, siya yung dream guy ko, siya yung dream girl ko. Lord, pwede bang sharean ko? Lord, pwede bang iligtas mo para kami hanggang dulo? Anak, huwag mong gawin yan, mali yan. Ilang beses bang nag-convict yung Holy Spirit sa atin na huwag nating gawin ang isang bagay kasi magkakasala tayo, kasi magkakamali tayo, madadapa tayo. Pero ginawa mo dahil sa katigasan ng iyong puso. Ilang beses ka na bang napagod? Ilang beses ka na bang umiyak dahil sa kagagawan mo? Dumating ba sa punto sinisi mo si Lord? Lord, bakit? Why are all these things happening to me? Bakit ako nagkakaganito? Maybe dahil sa katigasan ng puso mo. Anak, huwag kang susuko. Problemado ka, may bigat kang pinagdadaanan, may bagyo ba sa buhay mo spiritually, emotionally, financially, materially? God says to you, Nak, I am here. Huwag kang susuko. God says to you, Nak, anak, lumapit ka sa akin. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yung challenge, kapatid, when God speaks to you, or is talking to you, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Huwag na po tayong magmatigas, kapatid. Do not wait until that time comes that God will break you, that God will really crush you. Your stony heart, ang mabato mong puso, sa
saka ka na lang ba susuko sa Kanya? Saka ka na lang ba makikinig sa Kanya? Saka ka na lang ba maglilingkod? Saka ka na lang ba susunod? Kapag umiiyak ka na, lumuluhod ka na dahil naranasan mo konsekwensya. Consequence of your actions. Na sana, hindi mo naman sana naranasan kung una pa lang nakinig ka na. Kung una pa lang sumunod ka na. Dear Father in Heaven, Lord, we thank you for your word. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyo pong masalita sa umagang ito. And Lord God, help us na sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na marinig namin ang tinig mo, ang boses mo na bumubulong sa amin, na kumikilos sa amin. Lord, help us not to harden our hearts, na hindi po kami magmatigas, O Diyos, kundi maging bukas po ang amin pong mga puso para po sa iyong mga salita. At malaya ka, O Diyos, na kumilos sa amin pong mga buhay. Father, we thank you for your word once again. And bless us, bless each and every one of us. Bless your word in our hearts. This is our prayer. In Jesus' name, amen.